Good evening. Good evening. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay ika-5 ng Setyembre. At pasok na po yung buwan ng Bear. So, malapit na naman matapos ang taon. September, October, November, December. 4 na buwan na lang. Tapos na naman ang 2024 at papasok na ang 2025. So, unti-unti tayong hinahatak ng panahon. Unti-unting nauubusan tayo ng oras. Unti-unting naghahabol na yung iba. At salamat at marami nang nagigising sa ngayon. Tayo nagpapasalamat pa rin. Hindi po tayo humihinto. Pakikipag-usap sa lahat ng mga leaders. Pakikipag-usap sa lahat ng mga group. Hindi po tayo humihinto. Hindi po tayo tumitigil. Dahil tayo naniniwala na makakawala lang tayo sa kinalalagyan natin ngayon kapag tayo nagkaisa. Yan po. Wala na pong ibang solusyon. Yan lang po talaga. At magandang gabi sa ating lahat. Ang topic po natin ngayon at yung iba kasi karamihan ng followers natin, karamihan ng mga kasama natin sa laban ay mga edad na eh. Tinitingnan ko karamihan nasa 40 pataas, 50 anyos, 60 years old. Kukunti lang yung mga 30 years old pababa, sa totoo lang. So, yun yung mga missing factor sa ating pakikipaglaban. So, napaka-importante po ng topic natin ngayong gabi. Brother Orlando Baloha, magandang gabi, mabuhay ka kapatid. Magandang gabi sa iyo. At lagi kayo mag-iingat ng family mo, Brother Orly. At hindi natin hawak ang hangganan ng ating buhay. Maaaring ngayon malakas tayo, maaaring ngayon buhay tayo, pero wala makakapagsabi kinabukasan. Magdidilat pa ba, magmumulat pa ba yung ating mga mata? Magigising pa kaya tayo? Pag lumabas tayo ng bahay, wala kayang mangyayari sa atin? Hindi natin hawak. Pero kapag may nangyari sa atin, huwag nating sisisihin ang dakilang lumikha. Nasasabihin natin kasi kagustuhan ng Panginoon yan eh. Kasi kagustuhan ng Diyos yan. Wala pong ganun. Lahat po ng nangyayari sa atin sa buhay natin, maaaring tayo ang may gawa or kapwa natin ang may gawa. Ulitin ko po lahat ng nangyayari sa buhay natin sa ngayon, nararanasan natin, maaaring tayo ang may gawa, personally, or maaaring kapwa natin ang may gawa. Kaya nangyayari sa atin yan. Huwag nating sisihin ang dakilang lumikha. Wala po siyang kinalaman. Binigyan niya po tayo ng layang mag-isip, ng malayang kumilos, malayang gumalaw. At tayo po ang pinaka-greatest creation ng dakilang lumikha. Tayo ang pinakamaganda niyang nilikha. So, yan po ay dapat maintindihan natin. Lahat ng nangyayari sa atin, maaaring gawa natin, desisyon natin, o maaaring gawa ng kapwa natin. Wala pong kinalaman dyan ang ating dakilang lumikha. Siya po ay gumagabay sa atin, pero ang nagdi-decide, ang kumikilos, tayo pa rin. So yan po yung topic natin na pag pumikit na ang ating mga mata, yan na po ang katapusan ng ating existence dito sa mundo. Ako po araw-araw lagi kong iniisip baka ito na yung huling araw ko sa mundo. So lahat ng bagay na pwede kong gawin, ginagawa ko na. Lahat ng bagay ng tao na pwede nating kausapin, kinakausap ko na. Lahat ng bagay na gusto nating sabihin, sinasabi na natin. Kasi baka mawala na tayo ng time. Baka bigla may mangyari, maling desisyon natin, may nangyari sa atin, or maling desisyon ng kapwa natin na apektuhan tayo, may nangyari sa atin. So doon po natin tinitingnan ang ating existence dito sa mundo.
Hindi po habang buhay na dilat ang ating mga mata. Wala pong ganon. Wala pong mananatiling nakatayo at buhay dito sa mundo ng habang panahon. Yan po ay malinaw. Kaya ang ginagawa po natin, lahat na nagkasala sa atin, lahat na nagkamali sa atin, lahat ng naninira sa atin, hindi po natin iniisip yan at ating pinagdarasal yan at hindi natin dinadamdam ang kanilang mga sinasabi at ginagawa dahil karapatan po nila yan. Yan ang takbo ng kanilang kaisipan, yan ang takbo ng kanilang puso, damdamin. Wala po tayong kontrol dyan. So, hindi po tayo nagagalit. Minsan nagre-react tayo hanggang dun lang. Pero ang magalit, ang magtanim ng galit, hindi po natin gawain yon. At bakit po ganyan ang ating pananaw? Baka nga bukas, hindi na dumilat yung mga mata natin. Baka may mangyari sa atin. At least wala tayong daladalang sama ng loob sa ating puso. Ibig sabihin, pinakawala natin lahat ng ating burden, ng ating heavy loads, ng ating mga pasan-pasan sa ating balikat, sa ating isipan. Maluwag tayong lilisan sa mundo. Ulitin ko, sana sa araw-araw ninyong pagkilos, paggalaw, sa araw-araw ninyong ginagawa, ituring ninyo na ito na ang huling araw ninyo sa mundo para lahat ng kabutihan, lahat ng gusto ninyong gawin sa inyong pamilya, sa inyong kapwa, ay nagawa nyo na. At hindi nyo na kailangang pagsisihan pag kayong nasa banig na kayo ng karamdaman at iisipin nyo, sana ginawa ko na pala yan. Sana sinabi ko na pala yan. Sana, maraming sana na hindi mo na magawa kasi pipikit na ang iyong mga mata. So, yan po yung ating gustong maiparating sa inyo sa araw na ito. Dahil marami po tayong kinakausap, ang tanong nga lagi ng aking mahal na asawa, bakit ngayon lang nagigising yung mga 60 years old, 70 years old, 50 years, bakit ngayon lang? Samantalang binigyan sila ng mahabang panahon na nagsilbi yung iba sa gobyerno, nagsilbi yung iba sa military, nagsilbi yung iba sa magandang posisyon sa gobyerno, pero bakit hindi nila nagawa ng paraan na maibsan yung ating nararanasan sa ngayon? Bakit ngayon lang sila naghahabol? Ngayon lang nila gustong kumilos? Ngayon lang nagigising yung iba? So yan ay katanungan na mahirap sagutin, pero nire-respeto natin bawat isa. At ang importante, nagising pa rin sila bago pumikit ang kanilang mga mata. So, mahirap mag-unite kahit anong grupo. Mahirap, napakahirap. Magsabi ka sa akin ng grupo na united. Magsabi kayo sa akin ng grupo na united. Wala. Kasi diyan tayo hinulma ng evil system. Diyan tayo hinulma ng mainstream media. Diyan tayo hinuhulma ng social media. Yung pagiging divided natin, pagiging opinionated natin, marami tayong sinasabi, pero kulang ang ating ginagawa. Kaya po tayo, hindi po tayo mag-unite. Mahirap po tayo mag-unite. Karamihan may pride, napakataas ng pride. Karamihan gusto maging leader. Karamihan gusto nito, ayaw niya magpag-compromise. Ayaw niya sumuko, ayaw niyang aminin sa sarili niya na mas kaya ng iba, hindi niya kaya, sususuporta na lang siya. Napakahirap. At pinipilit niyang maging tama sa pananaw ng karamihan, pero alam rin ng karamihan na kulang ang kanilang ginagawa or ang kanyang ginagawa. Hindi po tayo makakatakas sa katotohanan ng buhay na kung puro salita ka lang at wala kang ginagawa, huwag ka na magsalita. Ganun rin po, isang tabi ako, bubusina tayo para wala tayong masagasaan sa ating religious sector, sa mga kaibigan natin, mga pastor. Kung puro dasal lang tayo at wala naman tayong ginagawa, huwag ka na lang magdasal. Dahil lahat ng gagawin natin nang naaayon sa kagustuhan ng Diyos, hindi po marami yan. Hindi po marami ang gusto ng Diyos na gawin natin.
Ang gusto lang po ng Diyos, ipakipaglaban nating ma-preserve yung ating dignidad bilang human being. Bilang pinakamataas na creation ng ating dakilang lumikha. Responsibilidad natin na pangalagaan ang lahat ng creation na ginawa ng ating dakilang lumikha. Tayo yung pinakamataas eh. Tayo yung binigyan ng isip, ng puso, para maramdaman lahat. Makita ang mga bagay-bagay. Masabi kung ano yung tama, pakinggan ang hinaing ng karamihan. Tayo ang magpoprotekta sa mga hayop na nandyan sa paligid. Mga alaga natin. Tayo ang magpoprotekta sa mga punong at halaman na pinagmumulan ng kagalingan ng ating katawan. Tayo ang magpoprotekta sa lahat ng mga prutas na ating kinakain para maging malusog tayo. Tayo ang magpoprotekta sa hangin na manatili itong sariwa. Preservation of human dignity. Yan ang unang gusto ng Panginoon Diyos. At panghuli, protection of the only life we all have. Dalawa lang po yung gusto ng Panginoon Diyos. Kasi pag sinabi mong preservation ng human dignity, kasama dyan ang ating pamilya, kasama dyan ang ating mga mahal sa buhay, kasama ang ating mga kapitbahay, mga kaibigan, kasama ang ating kapwa. At pag sinabi nating protection of the only life we all have, kasama dyan ang ating pamilya, ang mga mahal sa buhay, kasama ang ating mga kapitbahay, mga kaibigan, kasama ang ating kapwa. Yan lang po yan. Huwag po kayong malito sa dami ng nakasulat sa Biblia. Yan lang po yan. Tanggalin ang pride. Maging mapagkumbaba. Huwag manira ng kapwa. Lunukin ang pride. Subukang magmahal ng tapat sa kapwa at magmahal sa bayan. Kung lahat po tayo ganyan ang gagawin natin, sa araw-araw, kahit pumikit ang ating mata sa kinabukasan, may maiiwan tayong legacy at makakatulong ito mabago ang tinatahak na landas ng ating mga maiiwan kapag pumikit na ang ating mga mata. Maging presidente ka man ng bansa, vice president, maging governor ka, congressman, mayor, konsihal, lahat ng national and local government official, maging military ka man, chief of staff o mga sundalo, maging pulis ka man, kahit anong katayuan mo sa buhay, kahit sino ka man, lahat tayo mamamatay. Lahat tayo mawawala rito sa mundo, sooner or later. Lahat tayo kakainin ng lupa, walang matitira rito. Nagtataka tayo, bakit karamihan nandyan pa rin yung inggit, nandyan pa rin yung pagkabalisa, kung bakit ganito ang kalagayan nila, nandiyan pa rin yung napakaraming opinyon, nandiyan pa rin yung mga mapanira, nandiyan pa rin yung nakaupo sa ating national at local government na mga korap, nandiyan pa rin yung gumagawa ng kasamaan, nandiyan pa rin yung mayaman na, nagpapayaman pa, may kapangyarihan na gusto pa makuha ang lahat. Hindi nila naisip lahat ng kapangyarihan na meron sila, lahat ng yaman na meron sila, pag pumikit ang kanilang mga mata, wala na silang pinanghahawakan doon sa kanilang maiiwan at hindi nila alam kung anong gagawin doon ng kanilang mga iiwanan, ng kanilang kayamanan. Yan lang po yan. Lahat tayo mamamatay. Kaya tayo hindi natatakot magsalita ng tama sa ngayon. Kung napanood nyo nung nag-hearing sa Congress at sinabi ko sa harap ng DOH, nandyan ang mga congressman, may PNP dyan, lahat merong representasyon doon. Ang sinabi ko na, actually, plinano ko na kayong patayin eh. Actually, plinano ko ng pasabugin yung DOH. Yun po ay nanggagaling sa aking puso. Yun po ay katotohanan. At pag gumawa sila ng panibagong pandemic, hindi ako natatakot na magsabi na, unahan na natin sila. Papatayin rin nila tayo eh. So that is human nature. Kung mali yung sinasabi ko, na-contempt na ako ron, baka nakulong pa ako. Pero magigiting ang ating mga congressman, mga ating kapulisan, lahat ng nandun, naiintindihan nila kung saan ako nagmumula. So hindi tayo natatakot magsalita.
Kahit sa ating mga sundalo, sa pulis, pag nakipag-usap tayo, direkta, sinasabi natin kung ano yung mali. Kasi baka bukas nga, hindi na dumilat ang ating mga mata. Kung lahat po ng tao sa mundo, kahit hindi na dito na lang sa bansa natin, mag-unite tayo, tapos na ang boxing. Diyos Mario, paulit-ulit tayo, 4 na taon na mahigit. Kung mag-unite lang tayo, sama-sama tayo sa kalsada, ipaparating natin sa gobyerno yung gusto natin at yung ayaw natin, panalo na tayo. Kung yung iba may naiisip na paraan, isa lang ang masasabi ko, good luck. So yan po yan. So hindi pa huli ang lahat. Ako'y naniniwala, sabi ko nga kanina bago tayo mag-umpisa, hindi po ako tumitigil na kumausap ng mga grupo. Hindi po ako tumitigil na kumausap ng mga leaders ng mga bawat grupo. Na nakikita ko, someday, maiisip nila yung ipinapaliwanag natin sa kanila. Marami tayong gustong gawin sa ating buhay. Marami tayong gustong marating pa rin. Walang tigil na pagtatrabaho, alipin ang trabaho 8 to 5. Wala nang panahon sa pamilya. Pag umuwi, pag sumahod, kulang pa rin ang kinikita. Kaya mangungutang, paulit-ulit lang yan. Karamihan tayo ganyan. Kasama po tayo dyan. Iikot ang mundo natin, walang mababago. Dahil tayo ay kinain na ng evil system. Tayo ay inalipin ng evil system. Tayo ay ginawang trabahador. Samantalang napakayaman ng ating lupain dito sa ating bansa na dapat pinapakinabangan ng bawat isa sa atin. Pero kinakamkam ng mga ganid na akala mo hindi rin sila mamamatay. Napakaraming mayayaman pero may nagawa ba yung yaman nila para ipagamot yung sarili nila? Patay rin sila. Lahat po tayo may hangganan ang buhay. Lahat po tayo, walang exemption. Dalubhasang doktor sa puso namatay ng cardiac arrest. Dalubhasang doktor sa kidney namatay ng chronic kidney disease. Dalubhasa sa lungs namatay ng pneumonia. Dalubhasa, ang daming dalubhasa na doktor, pero namatay sila doon sa pinagkadalubhasaan nila nakaramdaman. Hindi po ba kayo nagtataka? Maraming bagay sa mundo na makikita mo lang ang wisdom kapag natuto ka ng magpakumbaba. Kapag natuto ka ng yakapin lahat ng tao na humahatak sa iyo pababa, unawain lahat ng tao na naninira sa iyo, mahalin sila dahil sa kaisipan na mas naaawa tayo sa kanila. Kasi bakit? Yun lang ang inabot ng kanilang utak eh. Yun lang ang inabot ng kanilang puso. So naaawa tayo sa kanila. Yung sa gobyerno natin, national and local, nagnanakaw, walang tigil. Dati naka 1,000, 100,000, 100 of thousand, million, billion, ngayon trillion na ang nakaw. Normal pa ba yan? Kasi nahayaan lang natin. Takot tayong lumaban. Ang dami ng mali. Yan yung challenge ko lagi sa ating kapulisan eh. Yan yung challenge ko sa ating mga kasundaluhan. Hanggang kailan kayo magigising? O baka hindi na kayo magising. Kayo na lang. Pag nagkumampi ang taong bayan sa sundalo, kumampi ang sundalo sa taong bayan, tapos na ang boxing. Ganun lang kasimple. Minsan, simple nating isipin, pero mahirap gawin dahil unity nga ang pinag-uusapan. Kahirap mag-unite. Division ang tinuro sa atin. Kahit na sa eskwelahan eh. Gusto niyong isa-isahin. Sa eskwelahan pa lang, tinuruan ka na ng division. Paano ka dinivide? Row 1, row 2, row 3, row 4. Ayan, divided na kayo.
Isang classroom lang yan. Tapos magbibigay ng honor roll. Oh, di kawawa naman yung, hindi naman porket mababa ang nakuha mo sa eskwelahan, bobo ka na. Hindi naman batayan ang pag-aaral para maintindihan mo ang logic sa buhay. Karamihan ng itinuro sa atin sa eskwelahan, ako na magsasabi sa inyo, karamihan ng itinuro mali. Hindi lahat, may itinuro rin tama. Pero lahat, hindi mo magagamit sa buhay mo para itama yung mga mali sa'yo. Kung tama ang itinuro sa atin sa eskwelahan at malalim ang pundasyon sa pagiging tao, o dapat nagmamahalan tayong lahat, hindi nagsisiraan. Dapat ang pamilya hindi nagpapagalingan, nagpapaligsahan, nagtutulungan dapat. Yun po ang ating pananaw. Maaring mali ako, maaari akong tama. Kayo na ang bahalang mag-analisa kung may kabuluhan ang ating sinasabi. Kasi kaya sinishare ko na ito sa inyo, di naman habang buhay magsasalita tayo ng ganito. Kaya ako, sinasamantala ko doon sa mga nakakilala sa akin, wala po akong tigil. 24 hours yan. Ikot sa buong Pilipinas hanggang ngayon, kausap ng mga leaders, local government official, police, sundalo, retired military, lahat, religious leaders, mga pastors natin. Wala pong tigil. Hindi pa ako tumitigil. That is the only contribution na pwede kong iwanan sa ating mga kababayan, sa aking pamilya, aking mga kapatid, sa aking mga apo, aking kapitbahay, sa aking kapwa-tao. Bago po ako magtapos, umalis na po kayo sa kinalalagyan nyo ngayon. Ano po yung kinalalagyan nyo ngayon? Hanggang ngayon, nagbabayad kayo ng maraming utang. Kulang pa ang inyong kinikita para ibayad ng utang. Halos kalahati ng kinikita ninyo, ordinaryong tao, na pupunta sa kuryente. Kapos na kapos. Iikot lang. Pipikit ang mga mata ninyo na hindi kayo makakawala dun sa kahon na pinaglagyan sa atin ng evil system. Lahat ng hulugan ninyo, ibenta nyo na yan habang may bibili pa. At ang kikitain ninyo, ibili ninyo ng maliit na lupa para magtanim, maglagay tayo kayong kubo. Kahit wala kayong pera, may kakainin kayo dahil may tinanim kayo. And that is survival. Anong saysay ng buhay mo nung napakarami mong binabayaran na utang? Ibalik nyong magturo sa inyong mga anak na magtanim. Yan ang basic na pundasyon para mag-survive ang inyong mga anak. Ilan ang graduates taon-taon? Lahat ba yan may trabaho? Lahat ba nung tinapos nila, yun ang naging trabaho nila? Di ba hindi? At magpapaalila na naman sila. Tuwan-tuwa sila, kumita sila. Nay, tay, salamat, bagong graduate ako, natanggap ko, ang kita ko 20,000. 20,000 ang kita niya. Mamamasahe siya araw-araw, isang buwan sa 100 piso, 3,000 na ang nawala. Natira 17,000. Maglo-load araw-araw or kahit sabihin mong 1 week unload 100, gagastos ng 400. Kakain yan. Bibili ng damit. Bibili ng mga gadget. Walang matitira sa sahod. Swerte kung may matirang 1/4. Magbabayad sa SS Pag-ibig lahat, kaltas. May union pa sa kumpanya na dapat kaltasin. Iikot ang mundo mo doon. At hindi ka na makakawala. Pag dumating na naman ang pandemic at sinabing kailangan lahat maturukan, magpapaturo ka dahil ayaw mo mawala ng trabaho. Alipin ka na, hindi ka na makakalis. Akala mo pag may trabaho ka, yun na ang magliligtas sa'yo. Yun ang aalipin sa'yo. Hindi ka makakawala. Unless otherwise na mag-isip ka ng sarili mong pangkabuhayan na hindi mo kailangan maging alipin, na hindi mo kailangang makulong
sa sistema na mahirap ka nang makawala. Pag pumikit ang ating mga mata at may hinuhulugan tayong bahay, sasakyan, napakaraming hinuhulugan, mamanahin yan ng ating pamilya. Iikot ang mundo nila, nagbabayad rin sila ng maraming utang. Hindi material na bagay ang basihan ng ating existence dito sa mundo. Alam nyo naman yan. Ang hinulma sa atin ng evil system paramihan ng naipundar, paramihan ng pera, paramihan para ipakita sa kamag-anak na mas angat ka, para ipakita sa kapitbahay mas angat ka, para ipakita sa kaibigan na mas angat ka. Maraming bagay kang binibili na hindi naman essential. Pag tingnan mo ang bahay ng mga Pilipino, parang domino. Maraming bagay na hindi naman nagagamit, bili ng kung ano-ano. Yan po ang ugali ng Pilipino. Sa totoo lang. Pero kung ang bibilihin ninyo mga basic needs lang, makakaipon kayo, makakatipid kayo. Doon sa mga kagaya ko na nasa edad na, sooner or later, aminin natin, pipikit ang ating mga mata. Kung ano yung iiwanan mo sa iyong pamilya, walang kasiguraduhan na susundan nila yung ginagawa mo. Walang kasiguraduhan na gagawin rin nila ang tama. Walang kasiguraduhan kung aalis sila dun sa mali. Dahil sila na ang may hawak ng kanilang buhay. Hindi natin sinasabi na magpakasanto ka. Hindi natin sinasabi na tayo ay tatanggapin sa langit pag gumawa tayo ng mabuti. Walang nakakaalam. Pero ang pinakamasaya dito sa mundo, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dakilang lumikha. Ang tawag ko, dakilang lumikha para wala ng pagtatalo. Magpasalamat tayo sa dakilang lumikha sa atin. Sino man sila, sino man siya. Magpasalamat tayo sa experience na ibinigay niya sa atin o binigay nila sa atin. Ang experience na mabuhay dito sa mundo, kahit panandalian lang. Napakagandang experience. Dito tayo natutong lumuha. Dito tayo natutong sumaya. Dito tayo natuto ng maraming bagay. Nakita ang mali sa tama. Dito tayo nagka-experience ng magaganda at masasakit at mga hindi inaasam pangyayari sa ating buhay. Lahat tayo naka-experience yan. Napakagandang experience ang ibinigay sa atin ng dakilang lumikha na na-experience nating maging tao dito sa mundo. Minsan lang tayo mabubuhay at never na itong mauulit pang muli. Magandang gabi po sa ating lahat.